Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 5:05. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang 60 sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mayong aga mga kabiyanan, welcome sa isa na naman ka edisyon sa programa, ang Usapang Agrikultura. Webes kita, Thursday edition. Webes ng edisyon sa sining programa and subong iyang aga, mangin kaupod naton ang mga geotaggers from Antique and Guimaras mga kabyanan, ang RSBSA top geotaggers, mga ila sila mga best practices kag mga challenges aton hibaloon. Mangin kapod naton in a while Sanday Chari Marquez from Antique and from Guimaras, si Chari Joy Masculino. It's July 3, 2025. Una ini nga Webes sa bulan sang Hulyo, no? Tuig 2025 and July kadamo sang aton siniagi na sa ulog no na National Nutrition Month. Isa na sa tutukan naton man for this week bangod ang pagkaon no, isa ini sa mga importante gid no ang mga gina-promote nga programa, ginapabakod nga program sa karon iyang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. May kaangtanan man ini sa agrikultura mga kabyanan, so ang aton sa iya nga promote kag pagpasanyog sang dugang awareness tuho iya sa agrikultura. Ang aton mga guests mga kabyanan from Antique and Guimaras, ang via Zoom kita no. Ang ako naman partner subong iyang edisyon si John Candelario. John, maayong aga. Maayong aga mambing, kaaga maayong aga sa aton mga farmers, sa aton mga fisher folk. Sa katapos, ang Department of Agriculture Western Visayas, maayong aga sa ating tanan. Happy Thursday. Yes. Na ano ko kayo na sabayin sang ni Patakas, Haro. May mabunog ka pagulan, no? Pero dili sa syudad sang Iloilo, medyo manami iya ang panahon. Basa lang dalan gamay. Sa imo na hamtangan dira, John? Yes, medyo mamunog ang ulan. Diri kita sa may buntatala. Para mambing kag nabatsyagan mo natin kaginang baskog ng pagbubo sa ulan diri. Yes. So, i-welcome natin man ang aton sa diya nga duwa ka mga guests from Antique and Guimaras. Ang aton sa diya mga dinapit for this Thursday morning. Unahon naton from Antique. Kumusta naton si Chari Marquez. Chari, good morning. Good morning, ma'am. Good morning sa tanan ng farmers and kapamati sa kadyang programa.
Yes, kumusta sa Antique? Nagainulan man? Nag-ulan man diri ma'am. Kagina sang mga alas 3. Mhm. Aga pa, no? So, good morning, Miss Chari. And also from Guimaras, si Chari man, double R lang ang spelling, si Chari Joy Mascolino. Chari, good morning. Good morning, Ma'am Kakay, Sir John. Good morning mo sa ako na partner sa Antique. Sa Rugos nga gimaras may aga sa talong. Yes, kumusta panahon sa Guimaras, Chari? Kagad, yes, nakagina sa kagahon na maulanon pero subong nag-okay naman ang chimpo. Yes, ibaloon naton for this morning ang tungoy naman sa mga best practices kag challenges. Ano bala ining geotaggers? Siguro unahon ko dyan sa imo sa una nga pamangkot. Yes, first question naton para ini sa kay Antique kay Ma'am Chari. Paano naton ginapasiguro ma'am ang tanan naton nga farmer beneficiaries ang nakabaton no sa uko na properly geotag sa tunga sa malayo. Of course bala naton nga ang terrain kag ang geographical location sa Antique o sa mabukid siya, paano naton ginapasiguro ma'am nga properly geotag ang aton mga farmers? Yes, Sir John. Pagi sa pag-coordinate sa barangay, nagangayo kita kaabulig sa barangay officials na mag-upod sa aton pakadto sa mga malayo ng mga lugar. Bali, ginaplano namon kung ano ang kung saan o kami na kadto ka ano man namon ang gina-consider namon ang weather condition kung saan o kami makadto sa ila lugar para mag-geotag para tanan nga mga farmers and beneficiaries ma-geotag kag makatuan ng ila lugar. Yes. Kung maghambal kita kay Chari Joy, kung maghambal kita sa ano bala, mag-geotag ka, meaning numberan, ginangalanan, ano na siya gani? May ara na kami na siya ma'am listahan nung downloaded na from the RPMO. So dira na naamo na siya ang basis namon ma'am sang mga lista sa mga farmers na amon ipangitaon sa ila barangay magkadto kami. So dira naman na kami dayon naga-explain sa ila kung ano na siya ang purpose namon nga nag-geotag kami sa ila mga talamnan. Okay. So ano ba lang mga wala niyo gina-expectar nga mga pagpanghangkat kang ginatubang sa tion sang sining 2025 RSBSA cycle? First and foremost, pagsulod namon sa February, dito kami sa municipality of Buena Vista sa diri sa Guimaras. So pre-election controversies umpisa man ni siya ma'am no mga issue sa pagpanagtag bala sang financial assistance to sang amo to yung tawag nila nga PBBM financial assistance na 10,000 sa mga farmers. So may ara ideya bitawo nga bisan ano mo ka-explain sa ila mangitain sila sang lusot bala na himuan issue bisan kapila na kabeses na explain ang municipal agriculturist nila, kapila na explain ang ilang mga technician. So pagsulod namon isa na siya sa issue nga gin pamangkot. Di ako para sa isa ka simple lang nga sabat kung may pamangkot sila, dito sila kadto kag diretsyo sa ilang municipal agriculturist o kung may diretsyo sila sa opisina sa Department of Agriculture para explicar sa ila kung ano siya ang guidelines, kung ano nga kaya nga laban na binila mga reklamo nga ang ibang kulungan nakabaton hindi man nagapanguha. So siling ko para mabalaan ninyo, pa-explain ka mo dito sa inyo Municipal Agriculture's Office. Amula na siya ang ako na sabat sa ila. Mm-hmm. So meaning dako ang role no sa mga municipal agriculturists sa mga projects implementation kag mga siyempre awareness no so sini mga programs Chari Joy no.
Oo, ma'am. Kay sa halos man abi ma'am sa aton diri sa tanan sa region sa is ang mga proyekto nga gina-implementa sang region gina-involve din nila ang tanan nga munisipyo. So halin sa aton nga mga local chief executive panaog na nila sa Municipal Agriculture's Office para man nga matagaan sang mga sabat ang mga problema nga ginapangatubang Manila kag kuna ng proyekto sang Rio naton dira man na ginadiretso sa aton nga municipal agriculturist. Daw mapping manigali ang geotagging, no? Daw para ma-identify nyo, no? Oo, ma'am. So balikon siya ang amon nga ma-geotag na siya pag-upload na mo sa system makita na siya gayon namon mas mahapos sa pag-identify nga si farmer amo ni siya nga barangay amo ni siya nga sitio kay ti ara man siya nakabutang sa aton nga mapa ang barangay naton kag may ara naman identification kay halos mga kabarangayan may mga naman sila may mga sitio naman nila. So mas mahapos na mag-identify kung di si farmer kag legit bala si farmer nga may mga talamnan pa sila. So, ang meaning gali sinisang RSBA is Registry System for Basic Sectors in Agriculture. No? Amo na siya, correct na siya, Shari Joy, no? Oo, ma'am. Yes, John? Balik kita kay Ma'am Chari Marquez from Antique, Ma'am Bing. You mentioned kagina ma'am ang pila ka mga pag-cooperate sa aton nga mga barangay officials nga importante gid nga magina madinalagon ang aton nga pagpalabot sa pila ka mga services. Ano naman nga mga collaboration strategies with barangay officials ang nakabulig sa aton nga task agud nga manihar naton ini smoothly? Yes, Sir John. Nag-coordinate kami early lang gid sa barangay kag nag-courtesy call para maistoryahan namon kung ano ang mga dapat naman himuon kag nag-ask kami kang local guides na mag upod sa amon pakadto sa ila lugar. And may I confirm, ma'am, if di ka specifically sa may province of Antique geotag o kuna-assign? Sa ano lang, sir, sa Banwasang Sibalong gid, sir. Ibalo. Wala pa kami sa mga Montinustan. Yes. So, i-ano ko dyan kay Chari ha, na pamangkot kay ina mga challenges, no? Sa pagatubang bala sa mga inyong trabaho sa Gimara, sambal ni Chari Joy, di mo na pag-explain gid ang iban nga mga farmers, na hindi gid maintindihan, hindi gid sila kano bala may mga reklamo gid. On the part sa Antique, Chari, ano iya ang mga na ano nimo na encounter? Na-encounter ko, ma'am, subong ng mga 2025 RSPSA cycle. Ganap kung paano ang mga outdated kag mga incomplete data. Kay ang iban nga mga farmer, iba ang ila nga iba ang ila gina report kag naga saylo-saylo man kung ano ang ila nga ginaobra subong kag ang political kag LGU nga interference. Dadako man kading epekto no sang politika balaan namon no sa Antique no may mga gabi gid ang influence sang politika dira. Yes. So kay balik ko kay Chari Joy. Chari Joy, ano bala ang Yes, ma'am. ang pag-maintenar ninyo sang data integrity? Kay balan tati kay nahambal mo the mapping na geotagging. So paano ninyo ma-maintain ang data integrity, no? Samtang trabaho ka mo under pressure balan tati. Naga-field ban ka mo, no? Or naga-double check sa mga gina-geotag ninyo, Chari Joy? Ma'am, so bali sa data integrity siya, ma'am, no, nabalaan man namon na si Garmin kung wala siya sa may makuha nga satellite signal, hindi man na kami makapadayon sa obra namon. Kaya kung wala sa satellite
siya kapin pa especially sa mga lipod nga area. Wala na siya, hindi na siya namon ma-reading, di sana na mo kalibot sa bilog nga kalamnan kung wala siya sa satellite nga mas kuha nga wala may magsulod sa among garmin. So kumbaga wala gid siya wala gid na kami may ma-accomplish. Pero so far dali sa Guimaras hindi siya tanto nga may ma-encounter kami nga mo no. So sa data integrity namon amo lang gid siya explain man na namon sa farmer nga ang reading ni Garmin ga-base man na siya sa kung ano kanami ang ginahatag ng signal sa iya sa satellite nga nagsulod. Tag amo na siya permi ginano namon nga i-consider namon ang plus or minus na margin of error wala siya mampeti. Di ka man mambal nga perfect gina siya ang pag read ni Garmin pero sa kabilugan makonsider man siya namon nga almost ang iya nga data nga ginahatag sa amon kag okay man kanay farmer nga amo na siya ang data nga makita namon ang reading niya sa ilang nga area. Liog lang ko repeat ano ang importansya sining geotagging. Importante gid siya ma'am kay una best mag-geotag siya namon kumbaga verification na gina siya mo nga si farmer mo ginaiya talamnan. So pareho sa ginambali ma'am siya nga sang pagpa-register nila kung una sila na pa-register sa 2019-2020 siya nag-obra sa talamnan. So sang subong nga tuig natapos na siguro ang ilang kontrata sa tag-iya. So naglain naman ang tawo nga nag-obra sa nga talamnan. So kung lain naman siya ang nag-obra kag previously na geotag na siya dira na siya kasulod nga mangayo pa kami sa region sang advice ko ano maayo nga himuon. Pero most of the time na siya maamugi na siya ang namon nga kinaimportante gid pa geotag. Na gina-explain na mo sa farmers para mas mahapos na mag-identify nga amo na daimo area kag legit ikaw nga farmer nga may ginaobra ikaw nga talamnan. So meaning every year may mga gina-review or gina-geotag ninyo ang inyo area of jurisdiction? Hindi man siya ma'am every year. It just so happen nanggit no nga may ara sa 2023 nga mga GPX files nga nakuha sa mga former geotagger nga may mga diferensya bala. So amo na siya ang iba niya ang may mga listing kami na dira siya namon ginbasihan naman. So like for example diri sa akon sa area ko sa Nueva Valencia 2023 natapos ko na ni ang Barangay Salvacion. Pero sa pag ko sa data nakibot ko nga may mga ara pa. Kay may ara abi 2023 ma'am nga unregistered farmers pa sila na na-geotag ko ila area pero abi nila guro nga automatic ma-register sila kung wala sila RSPSA. So nagwa sa mapa blanco ang ina nga talamnan but silingon wala na siya sa tawo nga na geotag ang during that time. So amo na siya ang ginpangluwat namon kaya amo na ang basis namon ang mapa nga gina-forward dalhin man sa RPMO. And kung wala sila sa listahan either sa mga assistance hindi sila ka-qualify no? Amo na siya. Bali may ara abi mga farmers na to no nga lang sila more sila on livestock and poultry. So pagsulod sa 2025 may ginubra na sila nga talamnan. So ang advice namon sa ila is i-update na nila ang ila nga data para mapasulod nila ang ilang area sa ilang talamnan. Kay mag-upload ka abi ma'am sa amon nga system pag wala sang area si farmer o hindi siya namon automatic mapa-upload ang iya nga file. So need nila mag-updating para mapabutangan sa area kay ginapangayo abi sa system ang area ni farmer once na mag-upload ka na. Bali ang area nga na siya ma'am ang ginadeclare sa pag-apply sa RSPSA. Okay, yes. John? And balik kita Ma'am Bing kay Ma'am Chari Marquez from Antique. Ano naman nga mga preparation o kung mga pagpanghanas o kung training ang nakabulig agad nga mas maging effective kita ma'am sa aton nga task
subong naman iyang tuig. Yes, Sir John. Bahal gid nga bulig ang pag-attend sa orientation kag ang hands-on training on geotagging and data validation para mabuligan kami pag-abot namin sa field, mamalaan namon kung ano ang amon nga dapat kubrahon kag kung paano namon i-actionan ang mga issues and concerns ng farmers. Mhm. Yes, Miss Shari, ang paghanas sa mga farmers bali mga pila ka times a year nga inyo gina-conduct. Gakonda kami ma'am sa first antes kami before kami mag-start sa mag field, tapos mid-year assessment, tapos may year-end assessment. Usually, Tapos tuluan kami kung paano magamit sang GPS device. so do technical no training no para sa ila. Yes, ma'am. Yes, okay. So bali farmers either sa palay farmers o kung sa mga sapat no gina-involve ninyo. Purely lang gid ma'am. Rice Rice ang may mga area, mga rice farmer. Rice farmers lang gid. Okay, sige. Thank you. Mhm. And sa Gimaras, di ba, balik ako iya kay Chari Joy. Paano ninyo na-maintain ang inyong nga biyahe o ng safety sa tion nga mag-ara ka mo sa field o sa deployment? Oo, kay previously, abisan sa Buena Vista ako mo, so taga Nueva Valencia ako. So everyday travel ko, halin diri sa amon, good ship, tapos abot sa Hordan, sa Alagisok. Taga Alagisok ang upod ko nga isa si Vincent, so nag-hitch ako sa iya motor. So since nagamotor kami, balaan taman nga subong diri sa Gimaras, pag wala ka helmet, dakop ka gid. So dala lagi ko helmet ma'am, kag amo lang gid siguro no. Swerte lang ko bisan sa dito ko sa Buena Vista kay kung si Vincent ang sa motor o kung naman ako. Ginaano lang gid mo ng mga damo nga daan ikaw yagahalong pa damo sa wala nagahalong. So kinahanglan samtang nga travel ka, make sure lang gid nga drive safely kasi may pamilya ka man nga nagahulat sa imo sa pagtuli mo sa pagkahapon. Sa Gimaras, bali mga pila na ka farmers o kung area ang na-geotag nimo Cherry Joy. Sa Buena Vista, abi more than 1 month ako ma'am. So bali may those 6 ata barangay dito ang nasudlan ko. Pero ang Buena Vista natapos naman, tagalin ko natapos naman dayon sa duwa ko kaupod na si Jodek kag si Vincent. And then ang Valencia sa 2023, 11 barangays na siya natapos ko, pero pagsulod sa 2025 amo na siya may mga diferensya ang GPX files. So amon sa subong ang ginbalik ko after sang actually hindi ko pa natapos ang ulihin no sa may duwa ka island barangay ang Nueva Valencia. Ginmuligyan ako na sa duwa ko kaupod nga masulod na mo ng ang isla. So may isa pa ako dito barangay sa Nueva Valencia nga wala ko pagid na sulod, at is barangay Tando no. Hopefully next week siya ni ma-priority ko nga sudlon para nga ambal ko nga nakumpleto ko at 22 barangays, pero ang mga previous ko nga barangay may amo na siya subong ma'am ang may nabilin siya nga may mga farmers sa balang balko nga gin-geotag ko sila sa 2023 pero wala sila gali nagpa-register, wala nila gin-submit ila documents. So mo pa na sila subong ang mga ginapang balik ko kag ang may mga diferensya sa 2023 nga files nila. So for this year, bali may pila pa kita ka nabilin? 5-6 months. May target area pa ikaw? Masudlon? So subong ma'am, diri sa Nueva Valencia, out of 22 barangays, isa lagi ka barangay na gid ang wala ko pagid na katuano, that is barangay Tando. So masulod ko na siya hopefully next week.
And then ang mga barangay naman nga previously nga may ara pagid sila nga may mga error ang ilang nga mga GPX files before. So balalikon ko pa sila. So more or less siya gyapon mga 8 to 10 barangays pa siya ang balalikon ko pa. Mhm. Yes, thank you, Gid Chari Joy. Kay Chari, the same, no? The same question, Chari. Paano mo na dumala ang imo nga biyahe kag ang safety sa tion nga deployed ka sa field? Agi sa pag-coordinate sa barangay, maplano namin kung ano ang dapat namin nga himuon kag mga safety precautions kag as what I've said, gina-consider naman ma'am ang weather condition. Kung naman kami nag-travel kung risky with ang area. Pero di ba Antike, lapad siya, malayo man. So how do you handle sina? Ginaano ko lang ma'am, follow up ko lang gid ma'am ang mga barangay officials. Tapos kay mayad lang gid kay may ara ko nga salakyan, so madali ko lang siyang makadtuan. Importante ang kolaborasyon, no? Kung ang pagbulig, networking with the barangay officials, no? Para mas mangin madali. Yes, ma'am. Okay. John? Kay Mama Chari Marquez, may I confirm, ma'am, if pilan ikaw katuig upon when ikaw nag-start nga nagserbe as a GO? Since 2021, bali 2022 na ko sir nag-Geotagger, 2022, 2023, mga 3 years na sir. 3 years. In your 3 years, Ma'am Chari, as a geotagger, ano ang mga most common nga data entry issues sa aton nga na-observe pag paano natin gina-address? Ang mga most common na data entries na na-observe ko, ang mismatch sa farmers and farm worker. Kay may ara nga mga farm workers ang una nga nagpa-register na geotag namon, tapos subong si farmer nagpa-register liwan, so amo na ang mga conflict sa ilang mga nga data. Tapos ang mga missing or mga outdated na nga mga farm areas. Ano ko Gina-adjust naman ng survey during sa field namon. Dira na lang kami update sa information sa farmer. Yes. Chari, ano ko nung rason nga nagpa-register liwat atong farmer nga nag-double entry siya? Kay sa tuod lang yun, ambal sa mga gusto man nila makabaton sang Assistance. cash assistance. Okay, so very common. Yes, magadulog kita anay sing makadali, no? Magabalik kita after some few minutes ang aton sa iya nga pag-discuss pakighinon-anon mga kabyanan with Chari and Chari Joy, no? Sa ina sa iya nga mga best practice sa geotagging sa Antique and Guimaras. Standby. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa, umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga magbababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng karning baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita tapat sa pag-uulan. Radyo Pilipinas. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaling maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where infected tenants, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Paaduhon, balikat ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Philippine Standard Time, alas 5:36 mga kabyanan. We have been talking with Miss Shari from Antique and Shari Joy, no? From Gimras mga kabyanan. Ang ato sa iyang mga pila ka mga pamangkot kay ina na sabat with regards sa geotagging sa duha ka mga provinces, mga issues and concerns. And siguro balikan ko si Shari Joy sa pareho nga pamangkot kay ina kay Shari. So, Shari Joy, ano bala ang pinaka-common, mga common data entry issue nga imo na encounter kag paano mo ini na-address? Pareho man kay Ma'am siya sa Antique, Ma'am, no? Nag-double entry sila. Si farmer, previously mo na siya malablaw, farm worker, tapos nagpa-register siya. Tapos si farmer nga previously, dako area, napa-register siya liwag para matagamay ang area. So, amo na siya ang inalagas sa nila ang cash assistance, no? Dire, kay previously, abi ma'am dapat instructions na updating. So, ang gina-fill upan sa una, pareho, abi nga form. So, pag-abot sa encoder, ulihin na sila abi ma'am sa system sa encoding nga may may matching na nabala. Oo. Nga na si farmer nga kapila siya nagpa-register. So, pagwa sang mga listahan, nagadulubli ang ngalan ni farmer. So, makita ko siya, mayari din nakita ko siya previously area 5 hectares, tapos may isa naman siya kangalan, ang iya area na subong 1.5, kaya ang ginalaga sila nga dapat hindi sila maglapaw sa 2 ka hektarya para maka-avail sila sa previously 5,000 na siya ma'am subong na 7,000 na. Pero mo na gani ang balko sa ilang 5,000 or 7,000 o kung makasulod ka mo sa fuel assistance nga 3,000, pareho mala na siya gyapon nga may assistance nga ginahatag ang aton nga departamento para sa inyo nga mga farmers. So, subong, gina-instruction ko gid kung mag-fill up sila for updating kay may ara nga tapos na balamang namon siya yung dapat pa-update siya sa area yakay from dagpo ang area nila. So, nagagbay sila from 2 hectares, nagadagan ng 1.2, 1.3 or maximum 1.7. So, amo ni siya ang common gid nga na-encounter namon ang mga double entry nga mga ngalan.
may ara naman yung previously farmer siya to, pero more siya sa pagsagod sa kasapatan. So nagdubli man gyapon iya ngalan sa listing namon. And sa anong mga pamaagi ang inyong geotagging experience nakabulig sa mga mangunguma sa inyong area? So subong ma'am, dako gid siya ang ila pasalamat tong nag-geotag na ang area. Kay previously balaan taman sa aton katigulangan sa una ang basihan nila sang kalaparon sa aton nga kalamnan ang kadamuon sang binhi. So ang hambal nila pagparehistro nila kay hambal sa mga lolo kag lola sa una ang binhi nila amo ni kadamo, so gadaga na siya kuno ang imo talamnan mga 2 ka ektarya. Pero after na geotag na siya namon from 2 hectares nga to nga estimated nila mga daga na lang siya 1.4, 1.5 or maximum na gid na 1.7. So from that data namon sa geotagging ma'am, mabalaan na nila subong kung pila ka kilo ang ila baklon nga binhi. Kag hindi naman gid bala sila matamaan sang gasto kay tikon sa una estimated nila 2 ka ektarya. Maayo lang kung si farmer may siya mas damo siya sang may income siya nga iban iwas sa farming niya. May kwarta siya nga ibakal sang binhi nga madamo, pero kung si farmer naton medyo isyaktuhan lang man ang income para sa pamilya, so mangutangid sila sang inubakal sang binhi nila para sa ilang nga talamnan. So dako siya ang ilang nga nabulig sina sa aton yung mga geotag nga data, and then mas makapos na sa ila ma'am sa pag-insure nila bala kay PCIC. So amo na siyang area nga ginagamit nila. Pero may ara, siya yung farmer nga i-consider yung gyapon niya ang daan niya nga area kay tikon dako kung ang area mo magpa-insured dako man ang nagasulod nga balik sa imo nga insurance nga halin sa PCIC. Okay, yes. John? Balik kita mambing kay Ma'am Chari Marquez from Antique. Ano naman nga aspect o kanaspeto sang RSPSA geotagging, Ma'am Chari, ang makabig naton nga most rewarding? Para sa akon, Sir John, ang most rewarding part ng pagpubra sa RSBSA is knowing that my efforts help the farmers receive the support they truly deserve. Kay being part ng process, nagahatag sa akon sa purpose manami sa feeling nga ang akon nga obra makes a difference sa ilang kabuhi. Luyag ko man ipamangkot kay Chari nga pareho no sa kung pareho sila, may pareho silang experience abi sa sa Guimaras no. So ano nga mga pamaagi ang ining geotagging experience na kabulig sa mga mangunguma sa bahin naman sa Antique? Makabuligid ma'am sang dako ang geotagging kay mabalaan nila kung ano kadako ang ilang area kay para mahatagan sila sang government support pareha sang seeds, insurance kag ang financial aid. Kag ang paagi sa pag-register sa RSBSA ma-prioritize sila ma'am sa ginahatag sa gobyerno. Yes, thank you gid Miss Chari no si Chari Joy. Ano ba lang nga mga ano ko lang carry on ko lang yung question kay naman the same question sa kay Chari no. Anong mga aspects ng RSBSA geotagging do you find most rewarding? Para sa ako dali ma'am no, ano din siya inang after mo mag-geotag wala ang area ni farmer. Si farmer thankful gid siya. Muna siguro bali na nga batasan nagid nato na siguro no kapin pa diri sa Western Visayas nga bisan sa gamay nga pamaagi nga mahimo nimo para sa ila. Grabe na siya ang pasalamat nila. Kag ang most rewarding ginada guro ma'am nga bisan ano mo ka
bisan mo ka paghambal sa ila nga hindi sila maghatag in return kay wala pa kami gapanukot. Hindi gid siya mahimo nga wala sila may mapadala sa imo magpuli. So bisan mo na malamon batunon tana mo na sa una sa ako sa nanay ko batunon mo na kay galain na buot pila nga hindi mo pagbatunon ang ginahatag nila nga upanon, prutas, kag pagkaon kay para sa ila insulto na nga gahatag sila kuno ginarasunan mo sila. So kami naman ako sila mapasalamatan nyo kami lipay-lipay nang ito na kay syempre kumbaga na-appreciate nyo man bala ang effort namon, ang kakapoy namon mabalusan isang kalipay tungod sa mga ginahambal nyo sa amon. Mula gina siya, ma'am. Kag naman nga sahi sung suporta nga luyag mo mabaton para nga ang imong trabaho mangin mas mahapos kag madasig. Una-una siguro ma'am no sa mga municipal agriculture's office sa mga municipal agriculturist nila. Cooperation man no tapos pag-inchindi kag mangin fair man ang mga municipal agriculturist sa pagtratar sa ila nga mga technician nga dira kami naga-coordinate para makakontak kami sa farmers organization kag sa barangay. So maswerte lang gid Kuya Guro ma'am nga diri sa Nueva Valencia pagsulod ko as enumerator sang una may communication ko sa mga punong barangay nila. So bisan na-exchange ang punong barangay kay mga preview nagbulo sa ila mga previously kagawad nila mo na subong. And then secondly guro sa mga farmers association kag sa barangay man. Amo lang ginapangayo namon kada magsulod kami nga mag-courtesy call kami mag-orientation kami sa ila nga mag-cooperate na sila para mas madasig kag mas mahapos ang pag-ubra namon kag kun diin na assign nga sitio sa amo sini nga adlaw ulaton kami nila gaydan kami nila kay mas sila ang nakahibalo kung diin dampi kag diin dampi ang ilang mga area. I guess siguro sa RPMO man consideration kag understanding kay may time manabi no nga submit kami reports may mga kulang-kulang tungod naman na siguro sang kakapoy namon bala nga travel mo libot-libot mo sa mga talamnan ngati hindi lang siya nga good weather for me kung isa nami ang simpo gulpe kalang ulanan sa tunga sa talamnan so paabot mo sa balay mo manablambal tapos ang pag mid-year na mo no hindi kaya mapatay sa masakit pero sa pasmo mapatay kay gid kung halin ka sa initan gulpe ka ulanan so pila man ta na mapasmo so tani amo lang na siya no ang napangayo na mo yung suporta nga insindihon man kami nila kag wala man namon di naman kami kapangayo wala lawas kay nadala na siya sa amon contract sa sildo so amo lang ginaguro pag-insindi kag kooperasyon sa isa kag isa. Yes. Kag may edge gid man gali kun daw dira kang gadaan sa dalom no enumerator ka and then na familiarize mo na ang area nimo Cherry Joy no amo nang edge siguro. Ang lang siguro ma'am no ang advantage ng gid bala kay pagsulod ko as enumerator siya pinag-courtesy call ka sa mga local chief executive so diri ako sa una nila gin-assign man sa Nueva Valencia pagkagto na kon sa kay formerly Mayor Galila subong nagbalik naman na mayor namon gin-suggest yan na abi ma'am no nga why not kuno nga mag isa-isa ko libot sa barangay nga mapadala isa-isa sulat why not kuno nga ma-sit-in ako sa Municipal Development Council meeting nila para from that mas mahapos bala nga ako sa ila. So na-familiarize ko ang mga barangay captains at the same time ang mga kagawad nila. So pagsulod na mo sa ila barangay mas mahapos na kahit naka-advance communication. So subukan mo na ganit na mangkot nila kung nagasulat ko sa mga barangay kapitanes sa Malpo
wala na kay one shot away man lang sila kag mas dasig abi man po mag-chat ka sa ila basta magpadala ko sulat kung kaysa ang napadala mo sulat malipat ko siya hindi namatag sa kapitan. So kung nag-chat ko maka-reply dayon si Kap kay halos tanan nga kabarangayan diri sa Guimaras including ang isla may mga na sila pa na gani siya ma'am signal bala signal nila booster pag may mga signal lagi sila dito sa ila mga barangay. Okay. Yes. Balik ko kay Chari, no? Pareho nga question, Chari. Ano ba lang nga sa isang suporta nga luyag mo mabaton para nga mangin mas mahapos pagid ang imo sa iyang pagtrabaho? Ang suporta ang gusto ko mabaton para mahapos pagid ang amon nga pagtrabaho, ang cooperation ng lead sa LGU kag sang barangay officials kay hindi man kami ka-start sa amon nga geotagging, hindi kami kaadto sa ilang area kung hindi sila mag-cooperate sa amon kay hindi man kami katutol kung sa diin banda ang ilang mga talamnan. So amo lang gid na mga kun nga aside sa amon nga gina-provide man kami sa office ang amon nga mga kinahanglanon. So ang cooperation ng gid sa LGU kag barangay ang amon nga pangayo ang suporta. Yes. So makita naton diyan no ang importansya sa geotagging kag kung paano ini makabulig man syempre no sa Department of Agriculture sa pagpahapos dugang sa mga identify sa mga area sang mga farmers no. Yes, so we have less than 10 minutes ang nabilin. Siguro last few words kag siguro shout outs. Unahon ta si Chari. Chari, go ahead. Anong mga luyag mo nga i-reminder siguro sa mga farmer or may mga shout out ikaw? Go ahead. Kina-shout out ko lang ang mga nagapamatili sa Antique kag gusto ko gid magpasalamat sa mga iban nga mga nga mga farmer nga nag-cooperate gid sa amon para matapos namon ang geotag ang ilang area. Yes. Kay Chari Joy, may mga dugang ikaw, reminder abi or shout out? Go ahead. Pasalamat ang gid ko mama sa tanan-tanan nga nagbulig sa amon sa mga kabarangayan, especially subong sa barangay ko nga ginahanaw no sa barangay Salvacion sakay po ng barangay Ronnie Sabido kag sa ila nga mga barangay council nga alin sa pag-umpisa ko gid sa enumeration hasta subong sa geotagging hindi man lang sa barangay Salvacion 22 barangays dito sa Nueva Valencia tama ka supportive bisan sa Buena Vista no sa mga LFT gali namon nga nagaupod sa amon no si ng Persinet kay Leia mandiri sa Nueva Valencia kay Melody thank you gid sa ila tanan-tanan ma'am kag hopefully ipadayonon namon ang manami nga kooperasyon para nga mapasanyo pagidamon kag matapos namon sa isyakto ang geotagging. Yes, thank you very much. Ang aton sa iman po salamat kay Chari from Antique. Thank you gid. Apat kami na friend. Ang aton sa ni John ang mga last few words from you, John. Yes, ginapasalamatan ginatanong aton nga nangin resource speaker mambing subong edisyon sa usabang agrikultura ang top geotaggers naton from Antique si Ma'am Chari Marquez and ang top geotagger naton from Guimaras si Ma'am Chari Joy Masculino. Ang sakto ina nga may dako gid nga rolyo ang aton mga geotaggers sa pagpalabot ang mga services sang Department of Agriculture aton nga mga farmers kay isa ini kapalagyan agud nga makakuha sila sa mga intervention, maka-avail sa pila ka mga programs. That is why gina-encourage ginaton ng aton nga mga farmers sa iba naton nga mga stakeholders nga magpa-register na sa RSPSA. Kag salamat man sa aton nga focal person sa RSPSA kay Sir Reynold Dikino kag ang iyaman nga personnel si Ma'am Karen sa pag-facilitate sa aton nga mga top geotaggers sa buong semana. And was balantayan man mambing bawod makaupod naton ang top geotagger naman niya sa bilog nga Western Visayas. So meaning si Chari
Chari Marquez, no? Kag si Chari Joy Masculino from Guimaras. Bali sila niya ang mga top dito sa iyang mga area of jurisdiction dyan. Yes, Ma'am Bing. Sila na ang nakakuha o kung may naka-record sa pinakamataas nga data o kung numbers sa mga farmers nga o kung mga area nga nag-geotag. Bati anta to kayo nang ilasin yung mga best practice and sa pinakulihang support, no? Nga luyag nila nga maaguman sa ilas na mga trabaho. So thank you very much, Miss Chari Marquez and Miss Chari Joy Masculino. Good morning, ma'am. Thank you, ma'am. Good morning sa inyo. Yes. Thank you very much. And John, may mga reminders ka for tomorrow? Ano sino ang mangin kaupod nila sa aton siniya nga usapang agrikultura Friday edition? Yes, boss. Sa nga adlaw sa aton semana, makuupod naton ang top geotagger o kung ang pinakamataas nga data o kung nga number nga geotag not only sa iyang province but sa bilog nga Western Visayas. Ibalo naton ang mga best practices, ang pagpanghangkat man sa nasambit nga geotagger. Kag ibalo naton kung ano pagin nga mga suporta ang kinahanglan nga ipalapot sa ahensya agud nga mas masanyog pagid o kung mas masangkat pagid ang saklaw sa pag-geotag sa aton yung mga personnel. Yes, sino dyan, boss? Sino ang best? From copies ini siya mambing when in fact ang aton nga top geotaggers gani sa bilog Western Visayas, all of them coming from the province of Capiz, but since isa lang aton nga kinahanglan nga mangin guest, ang aton nga makaupod was sa aton nga edisyon from Kabulakan si i-verify naton diri mambing sa aton nga nga yes, so balantayan ina tomorrow ang aton sa niya guest sa usapang agrikultura kag hats off kita sa mga performance sa mga trabaho, no, nabalian dato kay ina sa Guimaras ang distance, no, ang pagbaylo-baylo sa panahon pasmado kung hindi sila wala mapasmo ang ila sa niya nga pinakabalatian kuno sunod sa kay Miss Chari Joy. So ina ang mga nakikita naton sa ila sa pagsaysay. So anyway, congratulations sa ila dyan, no? So thank you very much. And ang makaupod naton boss mambing as per confirmation si Ma'am Christine Bautista Kabulakan from Capiz. So bantayan sa aton nga kagri. Yes, so with that, thank you Jan sa aton sa iyang Thursday edition subong iyang July 3, 2025. Mga partners nato, no, sa technical side sa studio, si Alan Defante, sa Vice Transmitter, si Pipoy Magallanes. Yes, Jan? Madam, maraming salamat Ma'am Bingkag, of course, sa aton mga anchors from the Radyo Pilipinas Iloilo sa pagupod sa aton nga edisyon subong naman nga semana sa usapang agrikultura. Yes, thank you very much sa mga officials sang Department of Agriculture kagdaliman sa Radyo Pilipinas Iloilo. Nagpamati ka mo, nagtanaw sa mga Facebook Live. May ara kita ni i-upload nato nini sa amon sa iyang YouTube channel ang Radyo Pilipinas Iloilo sa YouTube channel na. No, so banday. Salamat liwat sa mga tagpalamati sang Radyo Pilipinas. May mga shoutout ka Jan? Kainan nakita ko di si Sir Emerson Ogatis. Yes, go ahead. Lantaw si Sir Emerson Ogatis from DA man Mambing. At the same time, man kagina ang aton nga division si Ma'am Luisa Folgueras kag ang aton nga chief from the PMED o Planning Monitoring si Attorney Rolin M. Asuncion. Kagkaupod nato nagatanaw man sa Facebook Live si Eugene kag si Gio. No? So thank you very much. Ini mga kabyanan ang usapang agrikultura. Yes, ako naman si Bing Pabiona and John Candelario from DA Western Visayas. Salamat iwat kag Pilipinas, maayong aga.
Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalako ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.